kapag kailangan nilang mag-relocate, na may pagtingin sa special needs, problems, at saka capacities ng mga kababaihan, pati ng ating mga kabataan at ng mga bata. Nakikita po natin sa mga video ninyo at photographs ng paglikas ng mga kababayan natin mula sa Marawi papuntang Iligan at sa iba pang mga bahagi ng Mindanao. Of course, at least kalahati ng mga lumilikas ay mga kabaro natin at maraming kasamang mga bata. Okay, may related question pa about the martial law? No more? No? About Senator Laila de Lima, dahil kasamahan niya sa minority. Recently, sumulat siya kay Senate President Coco Pimentel asking for parang statement of support dun sa plano niyang hilingin sa korte na payagan siya maka-attend ng session para makaboto dun sa pagbotohan sa mga importanteng bills. Pero parang hesitant yung Senate leadership and some of your colleagues. Parang hindi sila ganun kawiling na mag-ayag ng statement of support. So, anong masasabi mo? So, minority na lang po ba ang susuporta ngayon kay Senator de Lima? Well, umaasa pa rin ako na si Senate President Coco bilang pinuno ng buong Senado, majority at minority, at ng bawat isa sa amin na senador, ay makakakita pa rin ng paraan na suportahan yung hiling, napaka-resonable yung hiling ni Senator Laila. Halos isang hiling lang yun na suportahan ng Senate leadership at ng buong Senado yung kanyang hiling sa korte na makadalo dito para physically makaboto na hindi pa nga sa lahat ng botohan doon lang sa votes on measures of critical importance. Kumbaga, piling-pili, yung pinaka-importante. And so, I'm hoping na maayos ni Senate President ang isang paraan, lalo na sa bigat ng mga presidents na sinight ni Senator Laila, yung kay dating Senate President Enrile, sa isang senador na detained noong 1950s para sa charges of multiple murder. So napakabigat, mas mabigat kumbaga, at makagawa ng paraan, makaayos ng paraan si SB Coco na bigang daan ang hiling ni Senator Laila para suportang ito. I think napaka-reasonable po at para mabigyang daan at hindi mahadlangan yung representation ng milyong-milyong mga kababayan natin bumoto din kay Senator Laila. Ma'am, yesterday, bumisita kay Senator de Lima yung mga officials ng IPU. So, ano yung maitutulong nung pagbisita sa kanya? O ano ba? Fact-finding ba yun? O ano ba yung intention ng pagbisita kay Senator de Lima ng mga opisyal ng IPU? Napakaganda po na nakadalaw yung IPU mission kay Senator Laila kahapon dahil hindi ito bagong aksyon sa panig nila, bahagi ng isang ongoing process ng IPU dahil napag-usapan na po nila ang kaso ni Senator Laila sa tatlong pulong nila nitong nakaraang maraming buwan mula pa nung nakaraang taon. At itong pagdalaw sa ating bansa ay isa sa mga napagkasunduan nila sa huling pulong nila at winelcome po ni Senate President. So, inaasahan po namin sa minority na bunga ng kanilang mission ay makapag-affirm sila ng kanilang maulit nila, may reiterate ang kanilang naunang mga panawagan na bigyang daan ang due process dun sa legal cases ni Senator Laila at na mabigyang daan ang hanggat maaari kahit habang detained pa siya na ma-exercise niya ang lahat ng responsibilities at privileges ng isang senador, isang parliamentarian na mayroong mandato sa ilalim ng ating konstitusyon. Any question about Senator de Lima? Walang follow-up. Ma'am, napirmahan na yung BICAM report tungkol dun sa anti-hospital deposit law. So, ina-ratify pa dito sa Senate next week? Paano susunod, ma'am? Bali po, kahapon, sa presentation ni Health Committee Chair JV, na-ratify na po ng Senado yung BICAM version at ganun din po ay na-ratify na, balita namin, na-ratify na po ng House yung BICAM version. So, ang sunod ay pirma na lang, itatransmit na lang kay Presidente para sa kanilang pirma para maging ganap na batas na ito. So isang magandang balita sa gitna nitong lahat ng mga usaping batas militar.
So ma'am, ano yung mga pangunahing salient provision nitong batas na ito? Bali, ang salient provisions po ay dinadagdag yung proteksyon sa mga buntis at nanganganak na babae, bukod dun sa mga indigent na mga kababayan natin. Tinataas po ang parusa para sa mga ospital na magtataboy dahil sa issue ng deposito. Dadagdagan ang financial penalties, dadagdagan ang prison time. On the other hand, magiging covered coverable by PhilHealth yung mga gastos ng mga ospital sa pagtugon sa emergency needs ng mga pasyente. Yung mga hindi coverable ng PhilHealth ay magiging tax deductible. And last but not the least, may mabubuo pong Hospital Facilities Oversight Board sa ilalim ng Department of Health na magsusupervise po sa lahat ng prosesong ito. Pag-imbestiga ng mga reklamo, pag-rekomenda ng administrative sanctions, pati revocation of license to operate kapag nakatatlong offense ang ospital, at tulong din sa mga pasyente kung bukod sa admin case ay gusto nilang maghain ng criminal case sa mga korte. Ma'am, how about yung expanded maternity health bill? Do you think may chance na maging ganap na itong batas before the State of the Nation address na Pangulo? Sana naman, bago ng SONA ay maging batas na rin yung expanded maternity leave bill. Maraming buntis na babae at saka asawa o partner ng mga buntis na talagang nag-follow up dyan. So, approved yung third and final reading na rito sa Senado. Inintay na lang natin na umabot din sa ganyang yugto sa House. So, inaasahan yung mga champions doon, sina Rep. M. Aglipay Villar, si Women Committee, Leader Sol Aragones, at sina Akbayan Rep. Tom Villarin at iba pang mga champions doon. Sana naman po. Ma'am, yung anti-discrimination bill, meron bang, may napapansin ba kayo na observe na talagang dinidelay itong bill na ito? Talagang, parang may napapansin din ako, Ms. Ellie, na pagdidelay sa anti-discrimination bill. Well, ganyan talaga dito sa Kongreso. Minsan may sunod-sunod at malaman ng mga interpelasyon. Tapos biglang mararamdaman mo talagang bumagal na proseso ng pag-interpellate. So, inaasahan ko na lang na sa patuloy at mas malakas na pagtulak ng mga advocates ng anti-discrimination, pati ng LGBT community, ay talagang maramdaman ng lahat ng mga mambabatas dito sa Senate at doon po sa House yung long-standing urgency nito dahil halos 2 dekada na po itong sinusulong ng ating mga kababayan. Ano yun, may mga naglalabi ba, ma'am? Ewan ko kung may naglalabi, pero siguradong may mga concerns. Kaya naman po may period of interpellation. So ang hinihiling ko lamang ay ma-schedule, tapos matuloy yung mga scheduled interpellations, hindi ma-delay, para umabot din tayo sa period of amendments and beyond. Nalaan naman ako at lalo nalaan ang mga advocates to see this through. Oh, wala kayong showbiz question kay ma'am? Hindi ba ma'am kayo naapektuhan ng intriga? Hindi po, lalo na nung nagsalita na yung kaisa sa nating megastar, sabi ko, oh ayan, tigilin nyo na yan. Si Mega na ang nagsalita. Oh, any question? Pahabol, Mayan. Ma'am, sorry, isa lang. Ma'am, doon sa martial law lang, meron bang any liability yung LGU? Kasi sinasabi na homegrown pala yung Maute brothers doon. So parang, kaya rin siguro lang naman. Baka lang daw kaya hindi na-appreciate yung Intel kasi parang nandun lang naman talaga sila all along. So hindi akalain na gano'n na sila kalakas. And alam ng LGU yun. Siguro kaugnay yung possible liability ng LGU sa tanong tungkol sa alleged failure of intelligence on the part of government as a whole. Dahil kung yung karamihan ng Intel budget ay nasa OP, so dapat sila yung pangunahing mag-assist kahit sa LGU sa pag-appreciate ng any intelligence gathered on the ground at pag-design ng karampatan at appropriate pati proportional effective response on the ground din. Ma'am, yung shoot to kill order dun sa mga open defiance, parang okay ba yun? Or may power
part yun ng power ng Pangulo na mag-order ng ganun. Yan yung isang dapat talagang itanong kung magkaroon kami ng joint session or kung magiging laman talaga yan ng ulat ni Presidente. Kasi ang shoot to kill, kapag may open defiance, sounds eerily like nanlaban. Of course, kapag martial law, yun na nga, no, may takeover ng military kahit ng civilian functions of government. Pero sinasaad din sa konstitusyon yung mga safeguards, even under martial law, na walang suspension of human rights and civil liberties. So mayroon pa ring standard of due process na dapat inoobserbahan. Kahit nga po sa suspension ng privilege of the writ, ang lamang pwedeng i-detain sa ilalim niyan ay yung akusado ng invasion or rebellion. At kahit pa sila, ay kailangang ihabla within 3 days or i-release. So, masyadong nakakabahala yung ganyang mga pananalita na naman, masyadong madaling sabihin, pero napakasama ng posibleng epekto na shoot to kill if there is open defiance. Kailangan may safeguard pa sino magde-define ng open defiance at ano yung control at least ng commanding officer on the ground dun sa mga rank and file personnel na makakarinig or may dalang ganitong mandato ng shoot to kill. Kailangan may protection, may iba yung protection sa mamamayan. Di ba, basis nga, kung kailan lang pwede magdeklara ng martial law, kung may rebellion and invasion, kailan parang sinabi ng Pangulo, nalulutasin na niya lahat ng problema kahit away sa lupa. So, pwede ba yun? Or pag ginawa yun ng Pangulo, pwede yung questioning sa Korte Suprema? I suppose kung may maghain ng kaso sa Korte Suprema, posibleng isa yun sa mga tanong. Pero yun na nga habang pinag-iisipan at pinag-uusapan natin itong martial law na ito, parang naghahalo-halo na yung mga dahilan o motibo, rasyonale, naghahalo-halo din yung mga solusyon o proklamasyon, mas lalong nagiging magulo. Hindi nagdadagdag ng kaayusan o public safety sa ating lipunan. Kaya lahat ito ay maiging maitanong at mailinaw sa ulat ni Presidente at kung matuloy yung joint session ng Kongreso bago pa bigyang daan ang ganitong kaseryosong usapin ng batas militar. Okay? With that, marami pong salamat, Senator Risa Hontiveros. Marami pong ulitin salamat po. sa inyong lahat. Thank you.